So what's up? Magandang hapon po sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, meron na naman tayong sasagutin na katanungan sa ating mga subscribers. Okay? So magiging topic natin ngayon is all about doon sa mga manok na kapag umiinom daw po ng tubig is nangingitim yung mukha. Ano daw po ang possible reason at ano po ang maganda na remedyo pagdating sa ganitong klase nating alaga. Okay? So, napakaganda nung katanungan, napakaganda nung ang ganda ng katanungan at ang ganda ng topic na to pagdating sa ating pagmamanok. Pero bago natin sagutin yan mga kamamay, so papakita ko muna sa inyo ang isa sa ating na-breed last season. Okay? So ito pong hawak kong ito is 1-year-old na po na ating alaga dito. And syempre, ito yung ating mga lines dito na inaalagaan sapagkat marami yung mga nagtatagumpay. Okay? Isa rin to sa katanungan ng isa nating subscribers na kung ano daw po ang linyada ng ating mga grays. Okay? So ito po mga kamanok. Hawak ko po ang isang gray dito. Okay? So, yun po. Hindi po ganun kagandahan, ha? Hindi po ganun kagandahan mga kamanok ang ating alaga dito. Pero, masusure ko po sa inyo na maayos po ang linyadang ito. Bakit po mga kamanok? Eh, syempre, hindi ko po ito aalagaan. Hindi ko po ito i-breed kung alam ko na hindi ayos, hindi nagtatagumpay. Pero, dahil sa nakita ko, okay, based on my experience, mga nagtatagumpay po itong mga alaga natin. Okay? So, sabihin ko po sa inyo, dati po, okay, nung una po kasi, ang linyada ko is 2. Okay, hanggang ngayon 2 pa rin. Itong makikita nyo na ganitong kulay, itong gray o hiraw, ito po ay cross po ito nung aking bulik at saka nung aking mga blacks. Okay? So, dati po ang aking linyada is bulik lang at saka yung blacks. Straight black, straight mga bulik. So, hanggang sa sabi ko, try ko nga na i-breed yung 2, yung black at saka bulik. At ito yung lumabas. Okay? So, ganitong kulay yung mga lumabas, hindi ganong kagandahan. Pero sabi ko nga sa inyo mga kamanok, as long as nanggaling sila sa pamilya na maayos, sa pamilya na talagang nagtatagumpay, so hindi po malayo talaga na magtagumpay din kung ano man yung aanakin o lalabas na kulay kung ibinrid ko yung black at saka yung bulik. At hindi nga ako nagkamali mga kamanok. Merong ibang kulay na lumabas at yun po ang ating itinry at hindi po tayo nagkamali. So napakaganda rin po ng aking na breed natin na ito. Okay? So tinatanong nung ating isang subscriber na saan daw po galing ang ating ganito. Yun nga po mga kamanok. Sa black po at saka sa bulik kaya po naglabas ng hiraw na kulay. Pero ito po, kung bakit hindi po siya ganun kagandahan, dahil po sa oriental, okay, breed na ating inilagay dito. Tandaan niyo mga kamanok, pagdating sa breeding, hindi lang po dapat puro ganda. Oo, sabihin na nating mahalagang itsura, mahalagang ang quality ng manok, pero kailangan din po nating tingnan. Okay, especially yung yung katawan, kung maayos ba ang build, yung bone structure, kung maayos din po ba, yung kanilang kakayahan, okay, yung characteristics nila, kung okay din ba. So lahat ng yan mga kamanok, kailangan nyo pong tingnan, hindi lang po puro itsura. Okay? Maganda nga siya, hindi man maganda yung bone structure niya. Maganda nga siya, hindi naman maganda yung posture ng manok. So, baliwala din po mga kamanok. Kaya po, number 1 sa akin, bago po ang itsura, is yung katangian po muna. Okay? So, pagdating naman po sa ating passion, pagdating sa passion natin, sa mismong araw, hindi po para sa akin, hindi mahalagang itsura. Ang mahalaga po dyan, kung sino po yung huling nakatayo pagdating sa entablado ng ating ito. Okay, yun po ang lagi ko sinasabi sa inyo. Hindi po mahalaga ang itsura, ang mahalaga po is yung pagtatagumpay ng inyong mga alaga. Okay? So, let's proceed. Okay, after ko ipakita sa inyo itong ating na-breed, ayan po. Proceed na po tayo mga kamanok. Proceed na po tayo sa ating topic ngayong araw na to.
So bakit nga ba? Bakit nga ba nagiging itim yung itsura o yung mukha ng ating mga alaga once na sila is umiinom ng tubig? Tandaan niyo mga kamanok, ang isang healthy manok, okay, hindi po nagbabago ang kanyang itsura kung ano man ang kanyang ginagawa, activities, umiinom ng tubig, kumakain, hindi po nagbabago yan. Pero kung itatanong mo sa akin kung bakit nga po nagkakaganon, possible nagkaroon po siya ng sakit nung mga una-una. Sabihin na natin nung bata pa or kahit nito. Okay, idol, kamanok, anong sakit naman yung sinasabi mo? Sabi naman sa akin nung breeder, hindi naman daw ito nagkasakit, kaya nakuha ko sa kanya ng maayos, tsaka hindi ganun kamahalan. So mga kamanok, makikita nyo sa isang manok yan, kung nagkasakit o hindi. Kasi po, ang sanhi po kasi ng ganyan, yung pangingitim ng mukha ng inyong mga alaga, nagkaroon po ng problema sa kanilang air sacs sa loob ng katawan ng inyong mga alaga. Yung pong katawan ng ating mga manok, meron po silang air sacs, parang lungs. Okay, medyo marami yung lungs nila. So parang 12 or 10. Hindi ako sigurado pero mas marami po yon. Pag po yan is nagkasakit ng matagal, kakaroon po ng problema yon. Hindi po na nagpapangsyon ng maayos, hindi po nakakabuga, hindi po nakakahigop ng maayos, kaya po ganyan. Possible, pag po nabarahan ng konti yon or nahirapan ng paglabas ng hangin, nagkakaproblema po sa itsura ng inyong mga alaga, especially kung sila is gagawa ng isang activities, or sila is kakain, or sila is iinom. Possible, nagkakaproblema po doon sa kanilang lungs, okay, sa pag-intake ng tubig, ng pagkain, kaya po nagkakaroon ng reaction sa kanilang mukha na nangingitim. Okay? So, idol, ano po pwede naman ang gawin sa ganito? Meron po ba itong possible na remedyo kung sakali? Para sa akin mga kamanok, pagka ganyan ng inyong mga alaga, change pets. Okay? Magpalit na lang po tayo ng aalagaan kapag ganyan. Kasi po, hindi na po natin yan maalis eh. Nangyari na po nung nakaraan at wala na po tayong magagawa. So, sabi ko nga sa pag-aalaga ng manok, kailangan anytime, handa kayo sa mga ganitong klase ng situations, yung magpapalit kayo ng alaga or alisin nyo sa manukan ninyong isang manok ninyo dahil nga merong ganito, merong sakit. So, possible, hindi na po natin dapat yun binibigay ng panahon. Inaalis na po dapat natin agad yun sa ating manukan para po sa ganun, makapag-alaga tayo ng mga maayos na manok, healthy mga manok. Kasi po dito sa passion natin mga kamanok, hindi po mahalaga dito yung halimbawa dahil naaawa lang tayo, ayaw nating alisin, sayang naman, maganda pa naman. Huwag dapat ganun mga kamanok. Wala po dapat tayong motto na ganun. Yung sayang, panghihinayang, huwag po, wala po. Dapat po talaga mataas po ang ating standards pagdating sa pag-aalaga ng manok. Mapili natin, unang-una, yung healthy na manok, yung healthiness nila, kailangan number 1 yan, priority yan. Number 2 is yung breed ng manok. Okay? Yung breed ng manok, kung talagang nagtatagumpay ba o ano. Okay? So, yun lang. Sana kahit paano nakatulong kung ikaw man is may ganyang alaga dyan sa bakuran mo, alisin mo na, tapos palitan mo na lang ng maayos. Okay? So, mga kamanok, sana kahit paano nakatulong ito ang ating video ito pagdating sa inyong pag-aalaga ng manok, especially sa ating mga newbie at baguhan. So mga kamanok, kung may mga katanungan kayo pagdating sa pagmamanok at gusto nyo ring masagot na kagaya nito, huwag nyo sanang kalimutan na ilagay sa comment section at pag-usapan natin yan next video. Okay? So ano pa ba? Ano pa ba ang ating dapat pag-usapan? So yun lang mga kamanok. Sana kahit paano nakatulong itong ating topic na to at sana ay mas marami pa tayong katanungan na masagot. Okay, so hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic, okay, sa pagmamanok na ito. So paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.